Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagpupugay po sa ating pong lahat na mga Pilipinong tunay. Tayo po ay papatol ngayon sa isang artista na ang pangalan po ay Robin Padilla. Hindi ko po siya papatulan sapagkat siya ay kayang-kaya natin o kaya siya ay mababang pinag-aralan o mababang pagkatao. Hindi ko po minamaliit ang mga artista. Kaya lamang siya ay nahalal na senador. At bilang senador, ang kanya pong binibigkas ay may malaking kapantay. Una, paniniwala ng mga mamamayang Pilipino. Pangalawa, ano nagiging epekto nito sa ibang bansa? Ano po ang kanyang mga sinabi? Una, ang sabi niya, dapat wag nating inaaway ang mga inchik, gunggong na senador. Yan pa lamang para mo na pinapatalo ang bansa. Hindi po natin inaaway. Tayo ang inaaway. Sa atin po sila nag-i-intrude ng hihimasok. Hindi po tayo nagpupunta sa Beijing para manira. Hindi po tayo nandoon para bombahin ang kanilang mga mangingisda. Tayo po ang inaapi. Bakit sinasabi nito si Gunggong na Robin Padilla, huwag daw natin awayin? Hindi po tayo nangaaway ng mga inchik. Katunayan, ang bansa po natin, nasa pusali mga Pilipino, ang mga inchik ay nandyan sa mga gusali, nasa mga palasyo, naka-aeroplano, may mga bangko, nakatira sa mga hotel, mga kondominium na malalaki. Ang mga Pilipino is squatter. Ang mga Pilipino, walang lupa. Ang mga Pilipino, mga kaibigan, api. At kung meron po silang mga representante na pareho po ni Robin Padilla, lalo pong maapi yan. Kaya ko po pinapatulan ito pong si Robin Padilla. Hindi dahil sa kayang-kaya ko siya, kaibigan ko po yan. Pareho ko po yan na balik Islam. Bagamat ako po ay halal, siya po ay haram. Ika nga yung halal, yan po yung sumusunod sa Quran. Yung pong haram, yan ang gumagawa ng mga hindi mabuti. Ultimong kanyang mga pelikula ay tinuturing na haram sa Islam sapagkat pinapakita niya na ang kabalong-baduhan ay nagtatagumpay at may saysay na kahit nasa Senado nagsusuklay-suklay lamang siya ng bigote. Ay bilang Muslim, yan po ang tawag po dyan ay haram. Lalo tigit nung siya po ay nagpanukala, unang panukalang batas niya ay gumagawa po siya, nag-aahin po siya ng panukalang batas na naglalayong pwede nang magpakasal ang lalaki sa lalaki. Sa Islam at kahit anong religion, bawal po yan. Sa Biblia o sa Quran o sa Talmud, yung Talmud, mga kaibigan, yan po ang banal na aklat ng mga Hudyo. Nandyan din po pare-pareho sila Moses, nandyan ang Genesis, nandyan po yung paano inumpisahan ng pong may kapal ang ating pong mundo at paano niya sinabing ang babae at lalaki, ang babae ay hinugot sa tadyang ng lalaki. Wala po sinasabi dyan na ang babae, ang lalaki at merong bakla o merong tomboy. Pero hindi po yan ang ating pong issue. Ang issue po natin ay walang saysay ang mga batas na ito sinusulong ni Robin Padilla. Unang-una, hindi pa po kinakailangan yan. Hindi pa tayo kasing mulat na pareho po ng Europa na pwede na po mag-asawa lalaki sa lalaki. Tayo po ay hindi natin minamasama yung mga bakla. Katunayan, mga kaibigan, tayo po ay humahanga sa napakarami ng bakla na nagbigay po ng
kanilang talento, lalo tigit sa mga pelikula. Nandyan sila Lino Broca, Ben Cervantes, nandyan din yung mga maaayong mga creator ng mga fashion design, Pitoy Moreno, malaki mga pangalan, mga kaibigan. At sila po ay naituturing ng iba na henyo. Hindi po tayo laban sa bakla. Ang atin po ay pinag-uusapan dito ay atin pong soberenya na binabastos ng isang bobo, gonggong, at hindi ko alam kung anong pinag-aralan ng pangalan ay Robin Padilla. Sayang sapagkat siya po ay hinalal ng maraming mga Pilipino. Sayang sapagkat tinuturing po siyang number 1 senator sa paramihan ng boto. Sayang sapagkat tinuturing ko rin siyang kaibigan, kapwa po kami balik Islam. Ang ibig po sabihin niyan, kapwa kami nangako na magpapailalim po kami sa gabay ng banal na Quran o yung pong pinaka-banal na aklat ng mga Muslim, Quran, mga kaibigan. Ngayon, bakit ko po pinapansin? Hindi ko pinapansin ang mga pananalita yung pong dineliver kahapon ni Robin Padilla na privilege speech na nilalayo niya ipagtanggol ang China at ipagtanggol si Duterte, mga kaibigan. Normally, hindi na po natin papansinin yan. Kapagkat pag binigyan mo ng pansin, para mong ika nga sa wikang English, you are dignifying trash. Ano po ibig sabihin yan? Para mong binibigyan ng saysay, dangal o halaga ang basura. Basura po yung pananalita na yan ni Robin Padilla sa Senado. Pero akin po lamang bibigyan niya ng komento o opinyon sapagkat daan-libo ang nakita ko pong nakapanood po sa YouTube at marami pong nanood sa telebisyon. Baka pagka wala pong magpaliwanag tungkol po dyan, maniwala sila sa gunggong na senador na ito. Uli-uli mga kaibigan, hindi po natin masisisi kung bakit marami artista nais maging senador sapagkat sa kanila hindi kailangan ng utak, hindi kailangan ng kaalaman gumawa ng batas. Ang pagiging senador o congressman, kailangan mo dyan ay marunong kang bumalangkas o gumawa, umubog ng batas at kaya mo ipagtanggol, kaya mo isulong. Dito po, nilulubog po ni Robin Padilla hindi lamang yung kanyang sarili, kundi sambayanang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Kaya po nais po natin awatin yan. Nais natin pakita na hindi po tama at hindi po makatarungan yung mga binigkas ni Robin Padilla. Sabi niyang huwag natin inaaway ang China. Hindi po natin inaaway ang China. Ang Pilipino ang isa sa pinaka-magaang dugo na makipagkaibigan kahit kanino. At katunayan, dinakila pa yung mga inchik na yan dito po sa ating pong bansa. Noong po ay paslit pa lamang, natatandaan ko mga inchik, naglalako po na bumibili ng mga kalakal. Botella, ibig po sabihin na ay bumibili siya ng mga gamit na bote at ito'y kanyang pinapasan-pasan. Nabalitaan ko na ang tao ito ay nagkaroon na ng magandang kapalaran sa Pilipinas at nagkaroon siya ng Mega World, yung napakalaki pong real estate development company sa buong bansa. Yung po nagbigay ng 30 million peso 3-bedroom condominium kay medalist Carlos Yulo na sinasaluduhan po natin sapagkat talaga po namang napakahirap magkaroon ng medalyang ginto sa Olympics. At pag ikaw ay binigyan na ng medalya, buong mundo nakikinig habang pinapatugtog ang iyong pambansang awit o national anthem o yung bayang hinirang.
Lupang hinilang. Lupang hinilang. Dalawang beses pong na-play yan sa buong mundo sapagkat dalawang medalya sa isang torneo, sa isang Paris Olympics, nakadalawang gold medal tayo, nagkaroon ng bronze medal, nagkaroon po ng silver medal. Ganun pa man, ang akin po lamang ibig sabihin dito ay, balik po tayo dyan sa mega word, ang halimbawa ng pakikipagkaibigan ng Pilipino sa mga Inchik, sukdulan ibigay niya ang kanyang sariling lupa sa lumang halaga sapagkat hindi sila talo. Kaya lang, talo ang Pilipino. At parang sinasabi ni Robin Padilla, wala tayong kakayanan lumaban. Ibig sabihin niyan, tayo ay lampa, tayo ay bugok, tayo ay walang binatbat. Sabi sa English ay spineless. Walang buto sa likod, wala yung vertebra, mga kaibigan. Hindi po tayo papayag dyan. At ang sabi niya pa, lalo po pinababa ang Pilipino, kung kinakailangan magbutas dyan para maghanap ng langis, para ng malampaya, di magbutas lang sila at magbutas din tayo, kaya mag-usap sa kanila, kausapin natin na magbutas lang tayong pareho, magsosyo tayo sa iyong ang kikitain 60%, sa Pilipino 40%. Wala pong kaalam-alam sa batas to. Sa batas, pag foreigner ka, 40% ang pinakamataas na iyong makakamtan sa negosyo. 60% ng pagmamayari ng negosyo ay sa Pilipino. Nasa batas po yan. Sa talumpati ni Robin Padilla, babaguhin pa yung batas na yan na 100 taon na po yan na pinapairal. Ngayon, sa kanyang talumpati, babaguhin niya at i-offer niya 60% na lang kami. 40% na lang, 60% ka. Sino ba nagbigay ng karapatan kay Robin Padilla, mga kaibigan, na magsalita ng ganito? Sino pumayag ba? Tinanong niya ba? Ikaw, Kawaldi, payag ka ba? 40% tayo, 60% sa mga kaibigan natin in Chick. Pag hindi, medyo pinitik ko ang ilong nito, kaya binunutan ko ng bigote itong si Robin Padilla. Ngayon po, ano pong kalagayan natin? Tayo po ay sinasakop ng Communist China, ng Beijing. At tayo po ay punong-puno dyan po sa Senado, sa Kongreso, ng mga ebidensya ng mga inchik na ito ay nagdadala po ng salot dito po sa ating bansa. Nandyan sila Michael Yang, Alan Lim, Richard Lim, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, hindi pa pumuputok ang pangalan yan. Yan po ay napakalakas sa judiciary. Hindi ko alam kung ano ang relasyon niya kay Secretary Boying Rimulya. Pero meron po yan na biktima, itong si Richard Lim, na meron po akong personal na kaalaman sapagkat ang isa sa mga namagitan sa ransom ay akin pong kilala. Saka ko na po sasabihin ang kanyang pangalan. Pero kung kinakailangan akong patunayan po yan. Pero ang itinuturo po ng biktima na kanyang pinadalhan ng 200 milyong piso ay si Richard Lim. Dinemanda po yan si Richard Lim. Ngunit ang piskalya hindi po kinilala yung kidnapping charges, yung demanda, reklamo sa kidnapping sapagkat siya kinidnap. Hindi tinignan yung demanda na siya po ay tinorture sapagkat ginulpi-gulpi po siya pareho po ng kasama kanyang driver. Hindi sinabi diyan na siya ay pinagbantaan na papatayin at lahat po yan ay binago o binabaan ng piskalya
sa salang grave coercion. Nagkaroon ng bayaran at sapagkat gusto niya makalaya, lalaya lamang daw siya pag nagbayad siya ng 200 milyon. Gumawa po ng paraan na itong biktima nakapagbayad po ng 2 milyon, siya po'y napalaya, siya po'y nakakuha ng abogado at kilala po natin yung abogado, yung law firm. Dinamanda po siya appropriately according to law. Ngunit nagitla po kami lahat ng amin po nalaman na binabaan ng piskalya ang demanda laban kay Richard Lim. Kinalimutan na yung 200 milyon na pinuthot sa biktima. Kinalimutan na yung illegal detention o yung hindi makatarungan malaking pagkakasala sa pamamagitan po ng pagkidnap, pagpapawala ng kalayaan dito po sa biktima na ito. Mga kaibigan, ang kaso na yan, binaba ng husgado ng piskalya sa ilalim ng Department of Justice ni Boying Rimulya. Ibinaba yung demanda na yan sa halip na mademanda siya